Praise the Lord, praise the Lord. Hello, praise the Lord. Sunet, ano naman niya po? Makaon naman, okay. Praise the Lord. Yan, sunet po. Hallelujah. I believe pag meron pong nagsabi sa atin, tara, punta tayo ng Hong Kong. Yung pong galing ng Hong Kong. Ang saya. No, Doc. Tara ng Singapore. Wow, ang saya. O, punta tayo ng Boracay. Ang saya. Punta tayo ng mall. Di ba? Ang saya. Pero wala na pong sasaya. Pag sinabi po natin, gaya po ng sabi ni Haring David dun sa mga awit 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Bala mo po, kulang isaya tamo. We are in the house of the Lord. For in the house of the Lord, we can all join our praise, our worship together sa pagsamba po sa ating Panginoon. Together we can bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. We will bless the holy name of God this afternoon. Come on! Yes! Bless the Lord, oh my soul. Let us go to the house of the Lord. We are glad now. Kahit po, sabi nila, nakakaantok, holy hour. Pero andito pa rin tayo dahil sama-sama po tayo magiginig, mag-aaral ng salita ng Diyos. Isa pa pong palakpak para sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Nagpapatuloy po tayo sa serye ng ating pinag-uusapan ito pong buwan ng Henero, In Pursuit of God, meaning in pursuing God's holiness. Pursuing God's holiness, pinag-aralan na po natin, pinag-usapan po natin, how can we pursue God's holiness sa pamamagitan po ng una, yung pong katuwiran. We will pursue righteousness because yung pong righteousness, we already have the righteousness of God. At hindi lang po yung pursue, hindi po tayo titigil. Ang ibig po sabihin, we will continue to pursue righteousness day after day. Dahil ito po ang hinahanap ng Diyos, makita sa kanyang mga anak, mga mananampalataya. Pursue righteousness together with pursuing pananampalataya. Yung pong pananampalataya, hindi po nawawala yung pananampalataya, hindi po tumatakbo ang pananampalataya. Ang ibig pong sabihin, pag-alabin po natin yung ating pananampalataya. Remember, kahit po yung mga disciples dun sa aklat ng Lucas, the Lord, sabi po ng mga disciples kay Jesus, increase our faith. Ito rin po ang gusto nating mga mananampalataya na nalupang lumalim. We will pursue faith, mas lumalim pa po ang ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At hindi lang po yun. This afternoon, after pursuing righteousness, after pursuing faith, pupursue po natin ang kapayapaan. Ang kapayapaan po. Pag pinag-usapan po ang kapayapaan, alam po natin, pag ang mundo ang nagsabi ng kapayapaan, punta ka ng, sabi nga ni Bishop kagabi, yung may iba daw, pag nagkahanap, ang gulo ng bahay. Karinat, kagulo ka. Ang gagawin daw niya, pupunta siya ng mall. Anong gagawin mo sa mall? Wala ka namang dalang pera. Hindi, mag-window shopping ako. Yun daw para sa kanya ang kapayapaan. Kaya pag uwi po niya, ang dami po niyang dalang bintana. Window shopping, you can do the math. Alam niyo po ang aking ibig sabihin dito. Yung kahit makita lang niya yung maligaya na po, maswelo na po, ang aking nalaratang mga santing buri na king kayang mata. Last of the eyes. Anyway, para sa kanya po, yun po ang isang paraan ng mundo pag pinag-usapan, ang patungkol sa kapayapaan. Yung, yung tahimik na pagtulog. Yung malakas. Yun nga ba talaga ang tunay na kapayapaan? Meron po talagang yung mga iba sawa na sa kabihasnaan, sawa na dito sa urban areas, gusto naman ng tahimik. So, bumibili po sila ng mga rest houses sa mga malalayong lugar, sa mga beaches, mga resorts. Sila po bumibili ng mga resort. Para sa nila po, ito ang uri ng kapayapaan. Ito po ang kapayapaan na bigay ng mundo. Di ba? Tayo din naman
Masyado nang pagod sa trabaho, masyado nang pagod sa eskwela, etc., etc. Labas muna tayo. Labas tayo ng bansa. Punta tayo ng Singapore, Hong Kong, Boracay, para maranasan natin ang kapayapaan. Pero pagkatapos po nun, siya pa yung mic ko? Wala niyan eh. Pagkatapos po nun, di ba? Tapos babalik sila, sasabihin natin, back to normal. Di ba? Okay, balik na tayo. Back to normal. Ibig sabihin, balik na naman sa magulo. Yun ang kapayapaan. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Yan. So, ano nga ba talaga? Saan nga ba talaga masusumpungan ang tunay na kapayapaan? RIP. Yun nga ba talaga ang tunay na kapayapaan? Rest in peace. Tama nga naman eh. Ano pang problema niya? Wala na siyang problemang isipin. Wala na siyang gastusing iisipin. Rest in peace na talaga siya. Peace na peace talaga. Kaya siguro yung mga iba, pag talagang magulong-magulo na, hindi na makayanan yung mga problema, di ba? Nagpapakamatay. Kaya nga sabi doon sa, I remember, sa Ecclesiastes 7, 2 ata yun, sa Ecclesiastes 7, ang sabi po na nakasulat, your death day is better than your birthday. Your death day is better than your birthday. Paano yun? Kasi nga, di ba, pagkasilang pa lang ng tao, umpisa na yung mga problema, pangangailangan, gatas, pag-aaral ng bata, hanggang sa mag-graduation, hanggang mag-asawa, hanggang sa magka-apo, pati po yung mga lolo-lola, pati yung mga apo, inalagaan na yung mga anak, pati yung anak ng mga anak, aalagaan pa. Mga lolo-lola, nakakasunod po kayo. Nakaka-relate kayo dito. Pero pag namatay, kaya nga, your death day is better than your birthday. Pag namatay na, wala na ngang problema. Kaya rest in peace, RIP talaga. Ito nga ba talaga ang tunay po na kahulugan ng kapayapaan? Yung pong pinag-usapan po natin, ginamit po nating talata, flee also youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace, with those who call on the Lord out of a pure heart. Muli, salamat po dakilang Diyos sa hapong ito. Sa isang pag-aaral na muli po naming titignan, pag-aaralan ngayong hapong ito patungkol sa iyong mga salita. Aming dalangin patuloy, pagkilos ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan sa bawat sulok po ng sangtuwaring ito, sa bawat sulok po ng aming mga puso at kaluluwa, na maging bukas ang aming mga pandinig kasama po ng iyong lingkod na gagamitin. Na mga katotohanan ng aming malalaman o dakilang Diyos ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. At ngayong hapong ito, wala kaming ibang nais may taas madakila, may dakila, maliban sa iyong dakilang pangalan, Kristo Jesus. Amen. 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 Sige po, muling palakpakan ang Panginoon. Hallelujah. Flee also youthful lust. Kung inyo pong natatandaan, pinag-aaralan po natin ano po itong mga youthful lust. Ito po yung masusumpungan sa 1 John 2:16. These are the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ito po yung mga bagay na pag-uusapan po natin na magiging dahilan po kung bakit minsan nagkakaroon po ng problema ang ating pong patungkol po sa kapayapaan. Mga bagay po mga ito na talagang magiging dahilan para po yung ating kapayapaang inahanap ay magkakaroon po ng problema. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Kung inyo pong matatandaan, sa Matthew 4:4, ito rin po yung ginamit ng kaaway ni Satanas nung tuksin po niya ang ating Panginoon. The pride of life, remember, yung lust of the flesh pa rin, yung making the stone into bread, tapos lulundag daw siya, liligtas siya ng mga angel, and then kung pinakita
inilagay si Jesus dun sa pinakamataas, tapos sabi ni Satan, bibigay ko sa iyo ang lahat ng mga ito, kung sasambahin mo ako. Ang sabi po ni Satanas. Because, why? Because during that time, tao po ang ating Panginoon. Naging tunay na tao po. Remember, ang Diyos po ay nagkatawang tao para po mamatay ang tao, para po matubos ang ating kasalanan. Kasi kung Diyos po hindi po tatablan ng pako, hindi po tatablan ng latigo, kaya nga po purong naging tao po ang ating Panginoon. Kaya nga po dumating ang tukso sa Kanya, natukso rin ang Panginoon. Ito po ang gagamitin ng kaaway sa atin po para po maagaw niya yung kapayapaan sa ating mga buhay. Pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Flee also youthful lust. Ang tanong po ngayon, kung paano nga ba tayo? Ano ang maaari nating nang gawin kung paano po tayo makaka-flee, makakatakas po sa mga bagay na ito. Yung pong binibigay na kapayapaan ng mundo na ating pong pinag-usapan kanina ay ibang-iba po sa kapayapaang makikita po at may bibigay po ng ating dakilang Diyos. Ito po ang kanyang sinabi, peace I leave with you. This is the kind of peace na binibigay po ng ating Panginoong Kristo. Peace I live with you. I live with you. My peace I give you. I live with you. My peace I give you. I do not give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Yung pong kapayapaang binibigay ng mundo, alam po natin yan, pansamantala lang, hindi po pang matagalan ang kapayapaang binibigay po ng mundo. Remember, yun nga, sabi ko kanina, pupunta tayo, magbabakasyon tayo, etc., etc. Of course, magkakaroon tayo ng pansamantalang kapayapaan, pero pagbalik natin, sasabihin natin, back to normal. Back to normal. Ito po yung sinasabi ng Diyos sa atin na kanyang kapayapaan ibibigay niya sa atin. Yung pong peace with God at peace of God, meron pong pagkakaiba itong peace with God. Ano po itong peace with God? Peace I live with you. Peace with God. Peace I give to you. Yung pong peace with God, ito po yung meron po tayong magandang, maayos na relasyon sa ating dakilang Diyos. Ito po yung peace with God. Pag meron po tayong maayos na relasyon sa ating dakilang Diyos, yung pong kapayapaan, bibigay po niya. Ito po ang kapayapaan, ibig sabihin, na binibigay po ng ating Panginoon. Ano po yung peace of God? Yung pong peace of God, yung po sinasabi niyang, tayo po, pag meron po tayong peace of God, yung mga tao po, magtataka sa atin, ang dami nating hugot-hugot, ang dami nating pinagdadaanan, pero makikita po ng mga tao, bakit meron tayong kapayapaan? Bakit hindi tayo naliligalig? Kasi po, yun po sinasabi, peace of God. Dahil ang sabi ng Diyos, I will never leave you. I will never forsake you. Ito po yung peace of God. And peace with God, yung pong ating tama at magandang relasyon sa ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Hindi po tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan not until we will be reconciled to God. Kaya nga po yung ating laging, time and time again, lagi po nating inaalaala tuwing sa ating pong mga gawain, inaalaala po natin ang ating dakilang Diyos, ang kanyang pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo sa ating pong pagtanggap ng banal na hapunan. At ito po ang dahilan kung bakit meron po tayo ngayong reconciliation. Meron na po tayo ngayong yung pong robe of righteousness na naisuot na po sa atin. Remember yung robe of righteousness at yung pong pananampalataya, for by grace we have been saved through faith. Nang dahil po sa pananampalataya, faith cometh by hearing and hearing the word of God, Romans 10:17. Ito po ngayon, yung pong ating talagang pagsasama-samahin para po maging mas matibay ang ating pong relasyon, ang ating pananampalataya, ang ating kabanalan. Ito po, pursuing holiness sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Therefore, since we have been justified through faith, ito po yung aking sinasabi, therefore, since we have been justified through faith, ito po yun, we have peace
We have peace with God because we have been justified through faith. We have peace with God sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah. We can get rid. Ito po yung ating we can get rid of this youthful lust para magkaroon po tayo ng kapayapaan sa papanong paraan. Yes, sabi natin, we will get rid of this youthful lust. Lust of the flesh, eyes, the pride of life, para po talagang magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Ano po ang kaugnayan ng mga ito? Sa paghanap po, to pursue kapayapaan, pursue peace. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Paano po tayo magkakaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng mga bagay ng mga ito? Ito po yun. Number 1 na pag-usapan po natin, stay away from evil. Para po talaga masumpungan natin, hindi basta mahabol, makamtan po natin ang kapayapaan ng gagaling sa ating Panginoong Kristo Jesus. Number 1, stay away from evil. Of course, alam ba natin kung ano yung evil? Tingnan niyo po yung kasiping niyo. Hindi po sila ang mga yan. Tanong niyo sa kanya, Balume ba? Alam po natin, marami po tayong mga nalalaman patungkol sa mga evil. Pero let's just, magbigay po tayo ng mga ilang halimbawa po na ating pinag-uusapan po. Kasi po yung, when our hearts, na yung ating pong mga puso, ay talagang marami pong mga evil or marami, basta. Halimbawa, selfishness. Stay away from evil. Sabi po, meron pong nagsabi habang nag-aaral po kami sa aming pong pastoral staff, sa aming pong CU, pinapag-usapan po, ang the best-selling false God. Alam niyo po ba, the best-selling false God? Sarili. Selfishness is the best-selling false God. Pag meron ka pong selfishness, gusto mo laging, di ba? Kahit po sa mga anak natin, meron tayong mga anak na merong mga selfish. Ako kaya? Kami kaya? Well, kayo po ang makakasagot ng mga yan. Kaya nga po, ito po, how can selfishness be a form of evil? Of course, pag selfish ang isang tao, gusto niya, laging siya, ang gusto po niya, laging sa kanya nakatuon, papasok po rin yung pride of life, selfishness. Alimbawa po, itong mga banda natin, ako yung nagdadrum, ako ang nagdadala ng musika. Ako nagdadala sa aking mga music team. O kaya yung keyboard, o kaya yung praise and worship. Pakaganda nyo kasi gusto ko makita ng mga tao, magaling akong umawit. Magaling akong mag-lead ng... Nasusundan po, selfishness, kasama po ang pride of life. Meron pong ginawa sa inyong mga trabaho, kaya sa eskwela, meron kayong ginawang mga thesis, yung pong nag-aaral, asa pa yung mga nag-aaral dito, andiyan pa, meron silang mga ginawang thesis. Ala naman siyang ginawa sa thesis. Parang parang ang dami niyang ginagawa. Tapos, nung sino bang leader dito? Bigla siyang nagtaas. Ala naman gawa. Selfishness. Pride of life. Ito po, these are some kind of form of evil. Selfishness. Ano pa ba? Ano ba bang form of evil na selfishness? Envy. Jealousy. Envy. Paano po ito nagiging problema po ng kapayapaan? Kasi po, yung selfishness kanina, pag hindi na napupunta sa iyo ang attention, hindi ka mapakali, paano kaya ang gagawin ko para mabaling sa akin ang attention? Nawawala yung kapayapaan. At the same time, pag envy, ay mga bayo na naman tangayang iPhone. Kalabot, tagal ko na ng iPhone 15 hanggang ngayon. iPhone 1, ati pang iPhone 1 yan. Envy, paano po magiging, di ba? Hanggang hindi mo nakukuha, sana magkaroon ako ng ganito, nawawalan ka hanggang hindi napapasa yun, hanggang hindi ka makakabili ng ganoon, o kaya mas malapit lang, iPhone 14 na lang, wag ng 15. At yun na, 16 tong, wala pa 15 niya pa mo.
Kamalda po rin sa telepono. Tapos, pag tinignan mo, yung iPhone 12 tsaka iPhone 15, ano lang, presyo lang ang diferensya, alas parehas lang. Kung kayo mga gumagawa ng ako, Oppo lang sa akin, magaling sa akin, Oppo lang. Magalang. Diyasan pa po, Oppo. Anyway, yung pong mga iba naman, yung pong hindi talagang pinagmamalaki yung kanilang phone, yung mga iba, basta nakakapag-text, tsaka nakaka-receive ng call, solve na sila. Yun naman talaga ang purpose ng set ng telepono, di ba? Pero ngayon, anyway, kayo na pong bahala, mga bata, kung pasok po tayo dito sa envy. This is a form of evil. Kaya ka nawawalan ng kapayapaan. Bayo din naman ng TV daw. Kaya na, black and white pa yung sa akin. Sa kanya, LED, ang laki-laki. Parang ng sine, parang ng envy. Bayo din naman asawa yan. Meron ba gano'n? Hindi na siguro ni envy yun, ano? Okay, marami pa. Ano pa bang uri ng form of evil? Ito, sikat na sikat, si Marites. Sikat na sikat to. Hindi mo, kahit po sa church, minamarites, dinadaan pa sa prayer request. Panalangin natin siya, talagang namumroblema siya. Alam niyo ba talagang iniwan siya ng kanyang asawa? Alam niyo ba talagang nakapangutang siya ng malaki, ngayon hindi pa nakakabay? Ipag-pray natin siya. Form of evil. Stay away! Stay away para po magkaroon tayo. Kasi, kaya po nawawalan ka ng kapayapaan. Paano po magkakaroon ng kapayapaan to? Hindi ka magkaroon ng kapayapaan kasi lagi kang nag-iisip kung ano ang imamarites mo. Kaya ka nawawalan ng kapayapaan. Di ba? I believe nakasunod po sa ating pinag-uusapan, stay! Stay away from all this type of evil. Anger. Pag nasaktan ka, paano ka magkakaroon ng, ano ba ang kaugnayan nito sa kapayapaan? Pag meron kang anger, nasaktan ka, nawawalan ka ng kapayapaan kasi hanggang hindi ka nakakaganti. Hindi ka sige, tapos pag yung talagang kagalit mo, misa kabiyo. Misa kabiyo, nadapa yung kasama mo, tapos, yan! Yes! Bagin! Pero hindi ka pa rin payapa, konti pa yun sa, diba? Lagi kang naghahanap ng bagay na hindi maganda. Yun, nawawalan ka ng kapayapaan. Kasi, alam naman natin, pag ang mundo, sabi ng mundo, kahit in the past long, sa Old Testament, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Diba? Kung buhay ang inutang, buhay ang kabayaran. In the Old Testament. Pero kahit po ngayon, nangyayari pa rin yan sa mga ibang lugar. Wala pong dimandahan. Walang dimandahan. Pag meron silang pinatay, maghahanap lang ng tiyempo. Papatay din sila ng miyembro ng pamilya. An eye for an eye. Ne? Tooth for a tooth. Ne? Kung ano kaya, yung a tooth for a tooth. Ne? Ano kaya mangyayari? Ang dami sigurong pasyente ni doktora, no? At tooth for a tooth, ang daming walang ipin. Ang daming pustisong gagawin, doktora. Pero hindi po ganun. Kaya tayo nawawalan ng kapayapaan. Yun po, yung anger, revenge, bitterness. Stay away para po magkaroon po tayo ng kapayapaan. Hallelujah. Kasi po, there is no peace. There is no peace, says the Lord, for the wicked. Because your wrath, there is no health in my body. Pati po yung ating kalusugan, apektado. Pag nawawalan po tayo ng kapayapaan, pag hindi po tayo mag-stay away from all this kind, konti lamang po ito. These are only some of an example of evil. Kaya nga po, because of your wrath, there is no health in my body. There is no soundness in my bones. Because of my sin, my guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. So tayo po ang nahihirapan pag we don't stay away from all this type of evil.
of evil. Kaya nga po, living a life of sin, dito po, living a life of sin is a very, very heavy burden. Kaya nga po, love must be sincere. Hate what is evil. Ang sabi po ng Romans 12 na, hate what is evil and cling to what is good. Cling to what is good. And let those who love the Lord, tayo pong mga nagmamahal sa Diyos, we will hate evil para po masumpungan natin ang tunay na kapayapaan. Let those who love the Lord hate evil, for He guards the lives of His faithful ones and delivers them from the hand from the hand of the wicked. Hallelujah. So this is number one po na talagang para masumpungan natin ang tunay na kapayapaan. Related po dito sa ating pinag-usapan, flee from youthful lust, the pride of life, the lust of the eyes, and the lust of the flesh. Yung ikalawa po, para po talaga masumpungan natin, forgive and be reconciled. Tama naman, di ba? Gaya po ng ating sinabi kanina lang, forgive and be reconciled. Madalas marinig po natin, forgive and forget. Forgive and forget. Parang ang gandang pakinggan. Medyo may tamang konti. Hindi po, parang may tamang konti. Pero tayo naman po, meron silang nagawa, 5 years, 10 years. Hindi naman talaga natin nalilimutan. Nag-forgive tayo, pero andun pa rin. Ang tunay po talagang nagpo-forgive, ito po yun. Forgive and be reconciled. Forgive and be reconciled. Forgiveness without reconciliation, wala pong kabuluhan yan. Forgiveness without reconciliation. Sabi mo, pinatawad mo na siya, pero bakit kaya? Matagal na, pero pag naaalala mo kanyang ginawa, manggiligit ka. Bakit naalala ko na naman tapos, ang tagal na tapos bigla kayo nagsalubong, biglang na nariwa. Yung sugat na dapat naghilom na kasi sabi nila, maghihilom daw ng panahon. Naghilom ng panahon, pero nang biglang makita yung naging kagalit niya, biglang na nariwa. Hindi talaga nagpatawad. So, hindi po talaga, totoo yung forgive and forget. Yes, forgive, maybe not forget, but forgive and be reconciled. Pag nakapag-reconcile ka na, pag nag-forgive ka na, pag nakikita mo na siya, nag-reconcile ka na, wala na po yung sakit, wala na yung pait. Yun po ang ibig sabihin ng nakapag-reconcile ka na sa iyong nakagalit. Forgive and be reconciled. Ang sabi po kasi, pag talagang nag-forgive ka, nag-reconcile ka, you will make, hindi, pinatawad ko na siya, pero ewan ko ba sa kanya talagang, di ba? Yung talagang make every effort. Yung talagang nagre-reconcile, gagawin mo ang lahat para magkaayos kayo. Ay, kasakit. Talaga pong mahirap. Dahil ang maging Kristiyano po talaga ay hindi naman bed of roses. Matinik po ang mga roses. Ang buhay, mananampalataya. Kaya nga, make every effort. Work at living peace. Sa NLT po, work at living peace with everyone. Make every effort sa iba pong salin. And work at living a holy life. For those who are not holy will not see the Lord. Look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous roots of bitterness. Ito po yung aking sinasabi kanina. Isa pong form of evil is bitterness. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Kasi po yung forgive nga pero andito pa rin yun. Ano po yan? parang tumutubo, parang lumalago. Ang sabi nga ng CEO po namin kaninang umaga, yung isa pong member, medyo bago-bago pa lang, ito po yung tanong kasi niya. Pastor, totoo ba talaga yung forgive and forget? Ito po yung aking sinabi kanina. Hindi talaga totoo yung forget. Kasi meron daw siyang nakaaway. O sige, hingi daw siya ng tawad, pero hindi pa ngayon. Sabi niya, time will heal. Hindi pwedeng ganun, sabi ko sa kanya. Kailangan, kung talagang nagpatawad ka, number one, of course, mag-pray muna.
Tapos para pag pinagpili, paano pastor kung hindi siya nakinig? Eh di, yun nga, make every effort. Make every effort. Kasi nga, baka hindi naman puro ang iyong paghingi ng tawad. Pag hindi naman puro ang ating paghingi ng tawad, hindi po effort yun. Walang ka-effort yun. Ne? Kunyari ka lang humingi. Pero yun talagang, make every effort. Yun talagang sincere. Sincere po yung ating living peace with everyone, living life to those who are not holy. Look after each other so that none of you fail to receive the grace of God. Para po ma-receive po natin. So nga, watch out that no poisonous root of bitterness goes up to trouble you, corrupting many. So yung pong to live in peace, ang ano po, hindi po ito basta suggestion. Command po ito ng Diyos to live in peace with everyone. To live in peace with everyone. Sabi niyo po sa katabi niyo, bati na tayo ha. Peace. Kaya nga po, let us therefore make every effort to do what leads to peace. Romans 14:19. Make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Ang sabi nga natin, ang mundo, pag nasaktan ka, lintik lang ang walang ganti. Kay Fernando yun? Kay Fernando ba yun? Tapos isang balakalangan. Masyado yung old schooly Pastor John. Bukas, hindi ka nasisikatan ng araw. Yung mga bata, hindi na, balo yung reta? Ano pala ng mga kabataan? Anyway, yun po ang mundo. Ne? Pero sa ating pong dakilang Diyos, make every effort para po ma-reconcile po yung mga hindi nagkakaunawaan. Kaya nga po itong dalawa pong nag-aaway na magkumpare, nandun po sila sa harap ni Pastor. Tapos nagkabati naman. Pastor, siya kasi ang nauna eh. Pastor, siya ang nauna kaya kami nag-aaway, kaya ganito, umabot kami sa ganito. So long story short, nagkasundo po na napagkasundo ng pastor. To, sige, magbati na kayo, magbatian na kayo, sabi ni pastor sa kanya. Pare, pasensya ka na, talagang, ako naman talaga nauna eh. Hindi pare, ako naman talaga nauna eh. Hindi pare, ako talaga nauna eh. Hindi pare, ako talaga nauna. Pare, sabi ko nga, ako nauna eh. Nag-away. Hindi po ganon. Make every effort. Pag talagang pagbati, talagang sincere. Sincere po yung pagbabati. Hallelujah. Kasi nga po, sabi po ng salita ng Diyos, huwag po tayong gumanti, sabi niya. Huwag tayong gaganti. Do all you can to live in peace with everyone. Dear friends, never take revenge. Never take revenge. Ito po ang sinabi ni Chuck Swindoll sa isa pong aklat niya. Ang sabi po ni Chuck Swindoll, the most effective form of retaliation is the absence of retaliation. Leaving all vengeance to God. In so doing, we heap a burning coal upon the head of an adversary, which is nothing more than overcoming evil with good. Ito po yung ating binabasa, nakasulat po. Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scripture says, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord. Ayan! Sabi ko na eh, ang Diyos, mamamatay ka rin. Hindi po ganun eh. Sabi ng Diyos, siyang magpapalusay sa'yo, tignan mo pagdating ng araw, mababagsak ang iyong negosyo. Hindi po ganun. Basta, iwan natin talaga sa Panginoon. Yung sincere talaga na ang Diyos na po ang bahala. Kasi pag ganun pa rin, hindi pa rin tayo payapa. Kasi lagi tayo naghahanap na siya mapahamak. Lagi tayong mapahamak nag-aantay. Wala tayong kapayapaan, lagi nating inisip kung ano ang hindi magandang mangyayari sa ating mga naging kagalit. Kaya nga, ayan po natin, if your enemies, ito pa po ang pakatignan nga natin, totoo ba ito sinasabi ng salita ng Diyos? If your enemies are hungry, feed them. Lord, feed them. Tapos if they are thirsty, give them something to drink. Lord, ikaw ba yan? Nasa salita po ng Diyos.
In doing this, ito po yan, sabi niya, in doing this, you heap a burning coals on the shame of their head. Mapapahiya po sila pag ginantihan po natin ng kabutihan ang kasamaan. Ganyan po katindi ang salita ng Diyos. Amen! Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Kaya nga po, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Do not let evil conquer you. Ito po yun. Para magkaroon po tayo ng kapayapaan, huwag nating hayaan. Do not let evil conquer you, but conquer evil with good. Hallelujah. So, ang gusto po talaga ng Diyos, to experience peace with the return of blessing. Ito pong gusto niya. To experience peace with the return of blessings, let us forgive and be reconciled. Let us forgive and be reconciled. Pagkatapos po nun, of course, when we stay away from evil, tapos wala na tayong problema sa ating mga kagalit, talagang mayroon na tayong payapaan na tayo kahit makikita natin sila. Yung kapayapaan po, pag nakita mo sila, payapa ka, yun pong ibig sabihin, nakapag-reconcile ka na sa Kanya. Hallelujah. And then, magiging kontento ka na po sa iyong buhay. You will find contentment. You will find contentment in the Lord. So, siguro po, kasama dito sa find contentment in the Lord, yung contentment in the Lord na siya ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan na kahit makita mo na siya, kontento ka doon sa sinabi ng Diyos na ang Diyos na ang bahala. Pero of course, hindi naman laging ganun. Meron pong, akala mo, laging pagganti ang ano. Dito po sa ating binasa, talagang bibless pa tayo ng Diyos pag tayo po'y hindi gumanti. Bibless pa tayo ng Diyos pag ginantihan natin ng kabutihan. Hindi ba ang Diyos mismo, ang dami nating ginawang kasalanan, yung ating mga pinag-usapan, yung kabutihan nga natin, kabutihan na ng tao, marumi pa sa harapan ng Diyos. Paano ba ang kasalanan ng tao? Pero and yet, ang Diyos po gumawa ng paraan para tayo po at ang Diyos ay magkaroon ng reconciliation sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hallelujah. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos, Romans 5:10. Romans 5:10, when we were still enemies, yung pong Romans 5:10. Umpisa po natin sa 5:8 siguro. But God commended His love towards us, 5:8. But God commended His love towards us in that while we were yet sinners, died for us. Nung tayo ay mga makasalanan pa, para lang tayo ma-reconcile sa Diyos, makasalanan pa tayo, yung kasalanan nating sobra-sobra, pero and yet, while we were yet sinners, Christ died for us. Tapos sa 5:10. Sa 5:10 po. Ayan. For if, while we were God's enemies, kaaway pa tayo ng Diyos. While we were God's enemies, we were reconciled through Him. Ito po yan, kung ang Diyos nga gumawa ng paraan para tayo po ay magkaroon ng reconciliation sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ano pa? Sino pa tayong mga tao para hindi mag-forgive, para hindi mag-reconcile sa mga taong kagalit natin? Come on! For while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. How much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Amen. Ganyan po katindi ang pag-ibig ng Diyos na gusto po niyang talagang iparamdam sa atin para tayo rin po, we can forgive, not only forget, and be reconciled, Remember po, balikan po natin, bago po natin puntahan ng third point, yung sa Matthew. Alam ko po yung meron po tayong yung Matthew 5:23-24. So if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple and you suddenly remember that someone has something against you, leave your sacrifice there at the altar. Go and be reconciled to that person. Then come and offer your sacrifice to God. Wow! Parang magandang excuse yun para hindi makapag-offering. Serious lang nga, di ba? Di ba? Iwanan mo daw, nag-offer ka raw, iwanan mo lang yung offering mo. Kasi po noon, ang ino-offer ng mga tao, yung mga animals, di ba? Tapos, ang sabi ng salita nyo noon, pero ngayon po, iiwanan of course, pero ngayon, not necessarily, aalis mo muna tayo. Mag-operate na tayo, tapos,
Merong pinaalala sa'yo. Itong salita, merong pinaalala ang Diyos sa'yo. Tapos, ang sabi niya, huwag ka muna daw mag-offering. Magpagbati ka muna. Yes! Nakalusot ako sa offering! No, hindi po ganon. Ang ibig po sabihin, tutuloy po natin ang gawain. Pagkatapos po, kayo po ang nakakaalam. Meron ba tayong nakagalit? Kanina lang, kahapon. Siguro pagkatapos ng service, pwede natin silang puntahan, i-text kaya, o kaya, talagang forgive and reconcile, i-McDo nyo kaya. Well, we will heap a burning coal upon the head of anniversary. Yun po ang sinasabi ng ating pinag-aaralan. Ito po yun. Ito po yung kaya nga po to experience, balikan po natin, to experience peace with the return of blessing. Let us forgive and be reconciled. At yung pong pangatlo nga kanina, yung pong sinasabi natin, find contentment in the Lord. Sa ating Panginoon lang po natin, masusumpungan ang tunay na contentment. Godliness with contentment is great gain. Sabi po ni Bishop sa aming pag-aaral. Godliness with contentment is great gain. So yung pong talagang kapayapaan, magiging kontento ka, payapa ka, muli po nating balikan, maging kontento ka. Of course, hindi naman ibig sabihin, andito ka na lang, diyan ka na lang. Yung sa atin ngayon, ang sabi nga ni Bishop, habang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Pag dating ng araw, bibigyan tayo ng kumot ng Diyos, hindi lang maiksi, maraming kumot para, di ba, mabibless po tayo. Of course, blessed to be. Umirasta ka rin eh. Anyway, ang ibig po sabihin, maging kontento po tayo sa atin. And when we put our hope in God, siya po ang yung pong blessing, siya po ang magbabalik ng pagpapala sa ating mga buhay. Yung po ang kaya nga po, when we delight ourselves in the Lord, when we delight, pag tayo po'y kontento and delight ourselves in the Lord, He will give us the desires of our heart. Hindi po yung talagang desires. Yung, alam po natin kung ano po yung talagang desire. Hindi lang po material. Yung tunay na kapayapaan. Yung pong desire na talagang lalong lumalim ang ating pananampalataya. Yung desire na talagang maging mas matuwid tayo, maging mas banal tayo para pagdating ng takdang araw, pagdating po ng Panginoon, or kung mauna po ang ating kamatayan, meron po tayong katiyakan, makasama ang dakilang Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kaya nga, he who dwells in the shelter of the Most High, ito po yan, he who dwells in the shelter of the Most High will remain secure and rest in the shadow of the Almighty. Kaya nga po, whose power no enemy can withstand. Marami po, siguro po, kayo po, sino na ba talaga hang hindi pa binagyo ng buhay, gaya po ng ating inaawit kanina, si Wendy. Kilala niyo po si Wendy? When the oceans rise and thunders roar. Never. Do not be anxious. Sabi po ng salita ng Diyos, do not be anxious about anything, but in every situation, ito po yun, unahin po natin by prayer and petition. With thanksgiving, present your request to God. Present your request to God. Ito po yun kaya nga, when we do this, when by prayer and petition, when we're not being anxious, but in everything, every situation with prayer and petition and thanksgiving, when we present our request to God, ito po yun. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind. Kanino po? Kay Kristo Jesus. In Christ Jesus. Yung pong perfect peace talaga, yung pong pagtitiwala lang natin sa ating dakilang Diyos. Diba sabi po ng Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. When the Lord is our shepherd, we have everything. Sabi nga po ni Brother Jess Wednesday, Jesus plus nothing equals, yung mathematic po ng Panginoon, iba eh. Jesus plus nothing equals
everything. Pag nasa atin na po si Kristo, nasa atin na po ang lahat. Hindi ba sayo po ng Matthew 12:36 nga ba yun? What shall it profit a man if he gains the whole world? If he gains the whole world and loses his own soul? Kaya nga po, when we have Jesus, we have everything. Come on! Ito po yan, yung pong, the key to perfect peace is trusting the Lord with all your heart. The key to perfect peace, ito po yung pagtitiwala lang po sa ating dakilang Diyos, buong puso po, with all our heart. Pursue peace, yung talaga pursue peace is pursuing Jesus. Pursuing Jesus. Because without Jesus in our hearts, we will never find peace. Without Jesus in our hearts, we will never find peace. Marami po sa atin, of course, alos lahat sa atin, dumaan ng iba't ibang uri, iba't ibang lakas ng bagyo sa ating mga buhay. Pero when we know that Jesus is in our heart, makikita po ng mga tao, wow, the peace with God and the peace of God. Makikita talaga ng tao. Let the difference makes the difference. Yung ayan po nating makita ng mga tao ang ating pagkakaiba na nasa atin si Kristo, na payapa po tayo sa gitna ng mga problema. Ito ba ang isa sa puso po natin pagkatapos po nating umuwi sa bahay bukas? Kayo po ang makakalam, kayo po ang makakasagot. Ilalagay ba natin sa ating mga puso yung ating mga pinag-aralan ngayon, yung kapayapaan? Stay away from evil. Are we going to do that? Forgive and be reconciled. Gaya po na aking sinabi kanina. Mamaya po kung sakaling meron pa, make it a point. May apply po natin itong forgive and be reconciled para po masumpungan natin talaga ang tunay na contentment sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam po natin yung ating sinabi kanina, si Kristo Jesus mismo ang tunay na example ng forgiveness and reconciliation. Gaya po nating binasa doon sa Romans 5:8 and 5:10. Ano kaya? So, ano na po ito? Last. Ito po ang panghuli. Ano kaya? Yung tunay po ng kapayapaan, yung pong sinasabi natin ganyan, RIP, rest in peace. Rest in peace. Pag nasa atin po si Kristo Jesus, pag sigurado po tayo, alam na natin na talagang tinanggap natin si Kristo Jesus sa ating mga puso, kahit po yung ating mga bisita ngayon, or, if ever, na talagang several times na nating narinig ang pangangaral na katulad nito, and yet, hindi pa natin isinuko ang ating buhay kay Kristo Jesus, at gusto talaga nating masumpungan ang tunay na kapayapaan, para pag tayo po ay namatay, we can really say na talagang kahit tayo po mismo, masasabi natin, kahit buhay pa tayo, masasabi natin, we can rest in peace. Bakit? Dahil makakasama natin ang ating buhay, ang ating Panginoon, ang ating magliligtas na Kristo Jesus doon sa buhay na walang hanggan. Come on! Hallelujah! Tayo po ang nakakalam. Siguro po isang panalangin po. Let's come to God sa isa pong panalangin. Para po masiguro po natin ang tunay na kapayapaan na si Kristo ay nasa ating mga puso. Ano mang pagkukulang ang ating pong nagawa sa kanyang harapan, magandang pagkakataon po ito para ilapit natin kay Kristo Jesus. Ang ating mga buhay, isuko natin ang ating mga buhay sa Kanya. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong pag-ibig, sa iyo pong mga salitang katotohanan na aming narinig ngayon. Salamat na intindihan namin ang iyong pagpapatawad, ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Tubusin ang aming mga kasalanan para magkaroon kami ng tunay na kapayapaan at kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan pagdating ng kamatayan. Kaya nga sa oras na ito, muli, nalalapit ko ang aking puso, ang aking buhay. Patawarin mo ako, dakilang Diyos, sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw na masunod sa aking buhay.
Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong pagpapatawad. O Kristo Jesus. Alam po po, dakilang Diyos, sa iyong mga pangako, ikaw ang nagsabi, ang sino mang sa iyo'y tatanggap, bibigyan mo ng karapatan. Maging anak ng Diyos, ang sino mang nasa iyo'y bago ng nilalang. Salamat po, o dakilang Diyos. Salamat po, dakilang Diyos. Ito ang aming samadalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan.